In this worship, Lord, we lift our hearts and voices to praise your holy name. We acknowledge your goodness and faithfulness in our lives and declare that you are alone the worthy of all honor and glory. May your spirit be with us, illuminating our minds and softening our hearts. Open our ears to hear your word and our eyes to see your truth. May the words we speak and songs we sing be filled with adoration and surrender to you. We also lift up our petitions before you, Lord. We pray for healing for those who are sick, comfort to those who are grieving, strength for those who are weary, and provision for those who are in need. May your gentle touch there bring peace and restoration for every person. We commit and lift up to you, Lord, this midweek worship and prayer, including our internet connection for each household, sa praise and worship team, multimedia team, and we also pray for our sister Chai as she deliver your message. Bless her your word and use her as your vessel. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So, tonight po, pupurihan po natin ang Panginoon. So, bigay po natin yung best para sa Panginoon. So, bago po tayo magkantahan, basahin ko lang po yung Psalms chapter 9 verses 1 to 2. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing your praise to your name, O Most High. So, kumusta po tayo lahat? Kumusta ka, Michelle? So, bigyan po natin ng papuri at pasalamat ang ating Panginoon.
and break every chain, oh God. You have done great things. Evidence your faith, awaken and love. Oh Jesus, oh Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Yes po, Panginoon. Salamat, Father God, for doing great things po, Panginoon, sa buhay namin, oh God. Lord, salamat, Panginoon. Lord, sa buhay namin, Father God, individually, hindi ko po alam, Panginoon, yung mga storm ng bawat isa, Father God. But Lord, thank you that we are feel safe, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, ang aming fortress, Panginoon. Salamat, Father God. Hallelujah. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, and my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the north, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
safe, O God, in your hands, Panginoon. Salamat, Father God, for tonight. Lord, you deserve the highest praises, Panginoon. Salamat, Father God, for tonight. Even, Lord, sa words na marinig namin, Father God. Salamat, O God, kayo po ang kikilos sa bawat isa, Father God. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Let us pray. Dear Jesus, you are the author and perfecter of our faith, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for saving us and for sustaining us, Lord. Help us, Lord, to trust in your holy name alone, Father. May we have little, Lord God, or a lot, Panginoon. May our praise, Lord God, bring your glory and remind us of your promises, Lord. We love you. We seek your presence this evening, Lord God, as we worship you alone. Father, as we come before you tonight, Panginoon, laying down our pride, Lord, arrogance namin, Lord God, and we confess our need for you, Lord. We lay our needs at your feet, Lord, and worship you alone because without you, Panginoon, wala rin po kami. Teach us, Lord, to worship you in all transparency, Lord God, and fill us with your spirit as we open our mouths in praise to you, Lord. Lord, as pray with your Lord, as we pray, Lord God, um, as we come to you, Lord God, in prayer, Lord God, we cry our hearts to you, Lord, and humble ourselves, Father. As we seek your face, Lord God, we come together, Lord, as a church, Lord, and may you hear all these prayer requests, Lord God, galing sa aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, we continue to lift up in prayer, Lord God, financial provision, Lord, for Kuya Alvin, Casabuenas family, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay yung mga panalangin po nila ay tinutugunan mo na right at this moment, Panginoon. And will continue, Lord God, to show miracle, Lord God, sa pamilya nila, Panginoon. And even, Lord God, for complete healing sa kanilang mom, Lord God, na nasa Rashid Hospital right now, Panginoon. We remember nanay, Panginoon, na restore mo din yung health niya, Panginoon, at mawala yung stress, Lord God, sa body niya, Lord God, due to these unforeseen events, Panginoon. And Lord, pour out lahat ng pagkakailangan nila, Panginoon, more than enough, Lord God, sa inaas pa nila, Panginoon, and give them peace and assurance, Lord God, that comes alone from you, Lord God. Lord, we even pray, Lord, for complete healing and recovery for Rhea, Lord God, kapatid ni Fred, Brother Fred, Panginoon, regarding sa kanyang heartbeat, Lord God, na nagiging irregular, Lord God, and due to stress, Lord God, and homesickness, Father. Lord, we pray, Lord, na somehow may encounter ka ni Rhea tonight, Panginoon, and masumpungan niya, Lord God, yung complete rest, Lord God, coming from you, yung love, Panginoon, coming from you, Lord God. At ikaw po ang mag-comfort, Lord, kay Rhea, Lord God, at she will continue to trust, Lord God, sa mga ginagawa mo at sa gagawin mo pa sa buhay niya, Lord. We pray, Lord, for complete healing be upon her, Lord God, as physically, Panginoon, and I pray for spiritual healing as well, Lord God, na makakaroon din ng like Fred and family, Lord God, ng direct relationship or saving relationship si Rhea with you, Lord God. And I pray, Lord God, that you will give her, Lord God, rest, Panginoon, Saturday or Sunday rest, Panginoon, that makapag-join siya sa aming Bible study and even sa aming church service, Panginoon. Hindi lamang puro trabaho, Lord God, at siya din po ay makapag-rest, Lord. Lord, we pray for my partner, Panginoon, Aline, Lord, na mag-respond well ang kanyang body, Lord God, sa mga gamot, Lord God, na para sa kanyang puso this time, Lord God, na nagkakos ng blood clot, Lord God, sa ibang parts ng kanyang body, Father. You knew her very well, Panginoon. Even hindi pa namin sabihin, Panginoon, ay may ginagawa ka na po sa aming kapatid na ito, Lord God. Let her be a testimony, Lord God, of how good, how faithful you are, Panginoon, from day one, Panginoon. And I pray for strength, Lord God, be upon to my partner, Panginoon, to our dear sister Aline, Panginoon, that she will continue to press on, Panginoon, sa inyo lamang, Panginoon. Kumapit lamang siya sa inyo, Panginoon. That healing is on the way, Lord God. And I know, Panginoon, sa may purpose ka po sa nangyayari sa aking kapatid na ito, Panginoon. And I believe, Panginoon, ay gagamitin mo pa ito, kapatid kong ito, Panginoon, sa more greater purpose, Lord God. And Lord, we pray for healing, Lord, kay Raquel de la Cueva, Panginoon, na
nasa stroke, Lord God, that needs financial provision as well, Panginoon, sa kanyang mga medical needs, Panginoon. We remember her right now, Panginoon, na kayo din po ang sumama sa kanya, Panginoon, sa mga araw o gabi na ito, Panginoon. Ma-feel niya, Panginoon, ang iyong loving presence, Lord God. Ma-feel niya, Panginoon, na ang iyong pagmamahal, Panginoon, na despite, Lord God, sa nangyari sa kanyang stroke, Panginoon, ay ikaw ang kanyang great comforter, Panginoon. At hindi mo siya iiwan, Panginoon, at that she's not alone right now, Lord. We pray, Lord God, that you will meet, Lord God, all her medical needs, Panginoon, mga kailangan pa niya sa gamutan, Panginoon. And most especially, Lord God, we pray, Lord God, for complete healing, Lord God, and miracle, Lord God, sa stroke at sana ay temporary lamang po ito, Panginoon, at mawala po sa gamutan, Lord God, or physical therapy, Lord. Lord, we pray, Lord God, for Anne's friend, Panginoon, na si Carl, Lord God. It's been a battle, Lord God. It's been a journey, Lord God. We pray for comfort, Lord God, coming from you alone, Lord, for the De La Cruz family, Lord God, who lost their dad, Lord God, last Thursday, rather, Lord. Um, Hindi ko po masabi, Panginoon, kung gaano kasakit po ang mawala ng isang ama, Panginoon. In behalf of Carl, Panginoon, kayo po ang umabot sa kapatid namin, Panginoon, na hindi po siya mawala ng pag-asa, Lord God. And bagkus, Panginoon, ay mas lalong lumapit pa po siya sa iyo, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, Lord God. And I pray, Lord God, na sa pagkakataong ito, Lord God, sa nangyari sa kanilang ama, Panginoon, I pray, Lord God, for their family, Lord God, na to to turn their to come to you, to come to know you more, Father. At gamitin niyo po itong pagkakataon ito, Panginoon, na mas lumapit pa po sila, Lord God. And even, Lord God, keep on using our sis Ann, Panginoon, buong pamilya ni Ann, Panginoon, to reach out, Lord God, the family of Carl as well, Lord, and even us, Lord. Lord, we pray for Shiba, Lord, sa kanyang team, buong team, Lord God, ng Dragon Boat and the Dragon, sa kanyang buong team, Lord God, papuntang Cyprus, Panginoon. We pray, Lord God, na lahat sila, Lord God, magkakasama as a team ay approve ang kanilang visa, Lord God, papuntang Cyprus, Lord God. We pray, Lord God, for protection, Lord God, and strength, Lord God, na magagaling sa inyo, Panginoon, bawat paddle nila, Panginoon, bawat sigaw, Panginoon. I pray that Shiba will be light as well, Lord God, during that event, Panginoon, that siya yung maging prayer warrior nila at that very time, Panginoon, that they may be victorious over your name, Panginoon, at ikaw po ang maitaas, Lord God, even sa kanyang mga kasama, Lord God, even sa team, Panginoon, at sa mga competing team, and may your protection be upon them, Lord God, sa bawat isa sa kanila at walang mangyari na sakuna, Panginoon, hanggang sa matapos ang event at pagbalik ni Shiba dito sa Dubai, Panginoon. Lord, we pray for Ate Blanche, Lord God, mother ng bayaw niya, Panginoon, na si Nanay Josephine Cortis, Panginoon, na nasa last stage na po ng cancer, Lord God, na namahinga ng kasama niya si Lord God. We pray, Lord God, for comfort, Lord God, sa buong pamilya, Lord God, sa kanyang bayaw na si Eugene Cortez, Panginoon. Be your love, protection, comfort be upon to their family, Lord God. I can't express, Panginoon, kung gaano kahirap, Panginoon, ang nararamdaman nila right now, Lord God. But in your presence, Lord God, we find peace, Panginoon, and comfort, Lord God, and joy, Panginoon, na we can, again, Lord God, face another day, another tomorrow, Lord God, that you give us new strength, Lord God, from day to day, Lord. Lord, maraming salamat sa mga kapatid ko right now na aking kasama sa aking mga kasama right now, Panginoon. And we remember those who are not here yet, Panginoon. And for those na gusto namin i-invite, Panginoon, sana ay makadalo pa po sila sa aming midweek prayer and worship, Lord God. And Lord, we entrust to you the rest of the night, Panginoon, hanggang sa matapos ang aming panambahan, Panginoon. All these things we ask in the mighty name of Jesus our Lord. Amen and amen. Amen. Okay, again, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakabukas yung camera, kung nasa bahay po, again, encourage po namin na mag-open kayo ng camera. So, ngayon po, it seems na wala po tayong bisita ngayon, pero susunod po meron na yan. Lagi na po meron na. So, ngayon po, skip na natin yung announcement. So, dako na po tayo ngayon sa testimonies. So, sino po ang gustong mauna?
first sa ating ano na po natin. Ito po yung privilege natin na ibalik lahat ng papuri at pasalamat natin kay Lord sa nagdaang araw or linggo po sa atin. Sino po? Mag-unmute lang po yung mga gustong mauna po. Sige, ako na po. Yun po ata yung rule. Sige po. So, papuri at pasasalamat po kay Lord. Actually, ito po yung first time ko na mag-preside. Si Agnes po dati ay nagsasabi sa akin pero ano po ako na busy po, wala pa pong training, ganyan-ganyan nakaraan. Tapos, nag-speaker na po ako. So sabi niya, ate ha, this time, nakapag-smell ko, sige po. And ang nakakatuwa lang po, talagang napapasalamat ako kay Lord kasi despite po ng busy schedule, kasi di ba month end, alam niyo naman, yung pabalik-balik po ng Abu Dhabi, ganyan. So kanina dapat po may Abu Dhabi ako. So sabi ko nga po kay Felsen, kapag wala ka, pag wala, hindi ko inabot kasi baka yung client ko is mag-ano na pirma, pwede bang ano. Pero hindi inalaw ni Lord yun kasi problemado kami ni Miko. Sabi ko siguro pinag-pray din ni Miko. Hindi muna pumirma yun. Bukas na lang daw, sabi ng client ko. So tomorrow morning, hindi pa rin naman nawala, tomorrow morning daw. So at least naging focused ako na makapag-prepare po sa pag-preside na to. So thank you sa pribilehiyo din po na makapag-serve po kay Lord sa paggamit niya po sa akin. And salamat po sa protection, sa kalakasan po araw-araw, sa pagpasok namin ni Miko, and sa pagbiyahe ko din po kasi kailangan kumayod ng maigi. Maraming bayarin. So yun po. Thank you kay Lord. Patuloy niya po kami sinusustain and sa mga blessing po na binibigay niya. Yun lang po. Sino po yung sunod? Actually, pinag-pray ko din talaga yun, Ate Blance. Pero ako na yung magne-next. Hello po. Ayun. Pinag-pray ko din talaga, Ate Blance, na sana available sa Ate Blance tonight. Kasi late din ako dumating today. So ayun, papuri at pasalamat po sa Panginoon. Maraming blessings na dumating for especially this September. Unang-unang pinagpapasalamat sa Lord is yung safe travels and sa napakasayang travel sa Iceland like for the past 2 weeks. And sobrang nangitim ako yung mukha ko lang kasi yung mukha ko lang yung walang cover doon eh. Pero yung leg ko okay lang naman. So yun, maraming salamat sa Lord sa experience, sa memorable experience na makita yung mga lugar and sobrang amazing and sobrang unreal, parang nasa ibang planeta ka kapag nasa Iceland kasi sobrang first time ever mo lang makikita yung mga views na yun. So yan, maraming salamat sa Lord sa provision, sa safe travels and sa patuloy na blessings na natatanggap ko and sa pamilya ko din, sa patuloy na pag-iingat, sa protection sa akin at sa parents ko sa Philippines. Yun lang po, maraming salamat din po sa lahat sa mga nag-pray, especially sa Elisha, sa mga nag-pray ng safe travel. So maraming salamat po. Iyan, all glory to God, lahat ng papuri sa Panginoon. Salamat. Thank you, Feas. Nasaan yung pasalubong namin lahat? Ayan, yun nga. Sino pa po? Thank you, Felsen. And pina-enjoy pa po yung... Kami na po. Sige. Ayun. Paborito ka sa salamat po sa Lord sa yun kagalingan ulit kay Rhea. Tsaka yun na cover ng insurance niya this time. So salamat sa Lord sa provision tsaka sa healing. And pati po yung salamat sa Lord na nakalusot sa immigration yung isang kapatid ni Fred, si Renisa. So yun, andito na siya. Salamat sa Lord talaga kasi syempre sa immigration sa atin, sobrang kaba-kaba. Pero ayun, alam namin na inalaw ng Lord to at may plano ang Lord para sa kanya din. Papurit pa sa salamat sa Lord. Thank you po. Yes, thank you po. Praise God. Dumadami na kayo dito. So, sino pa po? Nakita ko nag-unmute sila. Ano po? Okay. Hello, Ate Blas. Gusto ko pong mag-thank you kay Lord kasi I've been sick since last September 17. Yan, parang grabe yung fever ko for 2 days, 17 and 18 and then 16 and 17 pala. And then Monday lang ako nakapagpa-check sa doktor kasi wala talagang energy nung Saturday, Sunday. So yun, praise God kasi okay naman siya and then
After ko mainom yung gamot, nag-okay naman yung pakiramdam ko, and then pero may pahabol na lagnat last weekend ulit. So, ano na lang tuloy ako, nagpa-follow up, check up na lang ako kanina kay doc, and then okay naman, nagpa-blood test ako, so hoping for okay na result for the blood test, which is tomorrow ko siya malalaman. And then sa ECG din, nagpa-check din ako ng heart kasi lately, grabe, nagpa-palpitate talaga ako. Ewan ko, siguro sobrang ano lang din, parang nagpa-panic attack siguro. Kasi wala akong kasama sa room, so yun, medyo scary din ng pag may sakit, ganyan. And then, gusto ko rin pong mag-thank you kasi nakapag-celebrate ng 4th birthday yung pamangkin ko last 25 yun. Thank you. Praise God po. Praise God. Oh, na-miss ka namin sa BS. Inantay mo lang ata si Felsen. Okay po. So, dako na po tayo sa ating corporate prayer. Let us proceed po sa ating prayer focus. I encourage everyone po to unmute your mic and let us pray po together. As I mentioned, each prayer focus po. Okay? Simulan po. Heavenly Father, we come before you as a corporate body united in faith and devotion to you. We thank you for the privilege of gathering together in prayer, knowing that you hear our voices. Lord, we lift up our prayers for our country. Pray that God will continue to protect the Philippines for all upcoming typhoons for the rest of the year. Pray for the wisdom of local officials of each town to have a practical and strategic plan for the safety of the people. Pray for that for their constituent will obey and follow the authority for their protection and safety. Let us pray. Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Lord God, we pray that you continue to protect our country, the Philippines, Panginoon, from all the upcoming typhoons, Lord God, for the rest of the year until this 2023, Panginoon. Nalayin po namin yung patuloy na pagsama at protection mo, Panginoon. Darating ito, Lord, yung wisdom at knowledge ng bawat local officials, Panginoon, ng bawat bayan ng aming bansa, Panginoon, that they will have the wisdom, Panginoon, kung ano po yung mga preparation na gagawin, Panginoon, strategies, Panginoon, Lord God, to manage, Panginoon, yung mga typhoons na darating, Panginoon. Nalayin po namin, Lord, yung safety, Panginoon, ng bawat kababayan po namin, Lord God, yung mga tahanan, Lord God, na mga dumarating yung bagyo, Lord God, ay maging handa, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. And we pray na patuloy na mag-obey, Panginoon, Lord, yung mga tao, Panginoon, yung aming mga kababayan, Lord God, at sa ganun, Lord, yung safety po nila, Panginoon, yung mga ibabaw, Panginoon, sa bawat pagkakataon, Lord God, Lord, patuloy na provision mo, Panginoon, isa po sa aming bansa, Panginoon, ay magtulungan, Lord God, at sa ganun, Lord God, yung mga dumarating na mga natural disasters, Panginoon, like typhoons, Panginoon, will be issue, Panginoon, na Lord God, i-handle, Panginoon, dahil sa pagkakaya sa bawat isa, Panginoon, patuloy po sa mga aming bansa, Lord God, just let me pray. Pray for the government leaders to serve the compassion and authenticity. Pray that God will surround them with an advisor and mentor living in God's principles, and they will influence their decisions based on righteousness and love. Let us pray. Lord, tinataas po namin sa iyo, mga leaders ng aming bansa, Panginoon, natin sa government, Panginoon, Lord, we pray that they will serve with love, Panginoon, with wisdom at knowledge, mula sa iyo, Panginoon, holy fear, mula sa iyo, Panginoon, dahil po ng compassion, authenticity, Panginoon, kanilang paglilingkod, Panginoon, na Lord, isipin nila palagi yung kabubuti ng aming bansa, Panginoon, Lord God, I pray na mga leaders po ito, Panginoon, you will surround them, Panginoon, advisor and mentor, Panginoon, Lord God, na mag-advise sa kanila, Panginoon, at mag-i-impart, Panginoon, safety mo, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, influence sila, Panginoon, sa bawat decision, Panginoon, that they will base every decision, Panginoon, upon righteousness and love, Panginoon, Lord, and we trust you, Panginoon, leaders, continue to be with them, Lord God, continue to use them by day, Lord God, continue, Lord, authenticity nila, pagkatapatan nila sa kanilang mga trabaho, Lord. Pray for upcoming barangay and SK election this coming October, that God will appoint those men and women who are truly believers and followers of Christ and protect them and their families this election from any harm. Pray for a peaceful election. Let us pray. Lord, we understand, Panginoon,
pray, Lord God, for upcoming barangay and district elections sa aming bansa, Panginoon, this coming October, Panginoon, next month, Lord God, we pray that you will appoint, Panginoon, Lord God, men and women, Panginoon, who are believers, Panginoon, followers, Panginoon, mga tao, Lord God, tunay na maglilingkod, Panginoon, sa kasakupan, Lord God, tuloy na mag-raise up ka, Panginoon, mga righteous leaders, Panginoon, nawa, Lord God, tuloy na mag-isip nila is to serve you, Panginoon, Lord God, Lord God, protect mo po ang bawat isa, yung mga sa election, Panginoon, kailang mga pamilya, Panginoon, ang dalangin po namin, Lord God, that this will be a peaceful election, Panginoon, Lord God, yes, magawa yung mga magawa, ng mga masasama, Panginoon, Lord God, protect mo po ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, lalo pagkat yung mga involved sa election, Panginoon, and trust you, Panginoon, this election, Lord God, tuloy na maging maayos, matiwasay, Panginoon, Lord God, at magbunga ng mabuti, Lord. Pray for wisdom for the national leaders and different government agency leaders on how to resolve or lower the rate of poverty, crime, and unemployment in the country. May they come up with the innovative ideas that will help the majority of the population. Pray that God will lead the current government on how to resolve or minimize corruption in all areas of government agencies. Let us pray. Pagpatuloy namin ang pagsasabi, Panginoon, ang aming mga leaders, Panginoon, simula sa aming presidente, Panginoon, sa mga different government agencies, Panginoon, services, Panginoon, dalayan po namin at bigyan po sila ng paraan, Panginoon, kung paano re-resolve, ano mapababa, Panginoon, yung poverty, yung crime, yung unemployment sa aming bansa, Panginoon. Help them, Lord God, that they will come up with plans, Panginoon, and deals, Lord God, Panginoon, sa pagtutulungan nila at mga kababayan, Panginoon, tulungan mo sila sa mga, Lord God, tiwala sa iyo, that you will continue to guide them, Panginoon, patuloy dalayan mo sila dun sa mga pressure, Panginoon, Lord, tulungan namin, Lord, ang pagkakaisa rin po, pagtulungan ng mga kababayan sa mga leaders, Lord God, na minsan pa, Panginoon, namin wala yung posible sa iyo, patuloy namin itiwala sa iyo yung mga problema ng aming bansa. Pray that the government of UAE will continue to rule and lead the country with wisdom and compassion for both locals and expats. Let us pray. For this nation, for UAE government, for all Panginoon, we pray. Issues when you are running this Yung mga leaders po ng bansa nito, Panginoon, that they will continue to lead with wisdom, with compassion, Panginoon, po sa kababayan na natin. pinapapot ang sa kanyang pagsasama ng Yes, Panginoon at sa mga bansa nito, Panginoon, wisdom and knowledge, Panginoon, patuloy, Lord. Guide po sila, Panginoon, sa bawat sitwasyon. Pray that God will continue to bless the effort of the government to maintain the UAE a safe place to live and to work. Pray that those officials who implement the laws will be true to their duties and obligation to protect the interest of the public. Let us pray. Pray, Panginoon, that you continue to bless this country, Panginoon, ng UAE, Lord God, yung 7 Emirates, Lord God. At bless mo rin po yung efforts ng government, Panginoon, na patuloy na i-maintain, Panginoon, this place, a safe place to live and to work, Panginoon, at tigit sa aming mga expats, Panginoon, kung po siya magbigay ng wisdom at knowledge sa kanila, Panginoon, at tigit, Lord, and pray that these officials, Panginoon, will implement their laws, Panginoon, nandun yung truth, Panginoon, sa kanilang mga duties, Panginoon, Lord God, at patuloy, Lord, na nawa, at nilang isipin yung protection, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, yung interest ng public, Lord God, as they implement these laws, Panginoon, Lord God. Tuloy na dalayan po namin ng justice, Panginoon, na lagi mga ibabaw, Panginoon, yung fairness, Lord God, at minsan po, Lord God, dalayan po namin yung kaayusan ng bawat tao, locals man or expats, Panginoon, in this country, Lord. Let us pray that God will bless the UAE economy and create better opportunities for all residents. Pray for the investors and businessmen who are fair in giving decent salaries and benefits. Let us pray. Lord, we continue to pray for you, Lord God, you bless this economy of this country, Panginoon, na create pa sila, Panginoon, ng better opportunities for all the residents, Panginoon, including us expats, Panginoon. We pray for investors and businessmen, Panginoon, po sila, when it comes to salaries and benefits, Panginoon, na Lord, nawa, ang lahat po ng paggawa sa lugar na ito, lalo tigit yung mga expats, Panginoon, ay makareceive ng fair treatment when it comes to salary and benefits, Panginoon, na
pangunawa, Lord God. Let us pray that God will continue to use every believer and follower of Christ in this country to be a blessing, not only because of the knowledge, talents, and skills that we impart in the country's advancement and development, but also as witnesses of Christ. May we leave a legacy in this country as one body of Christ. Let us pray. Lord, I pray, Panginoon, na gamitin mo yung bawat believer at follower mo, Panginoon, in this country, Lord God, to be a blessing, Panginoon, not only because of the knowledge, talents, and skills, Panginoon, that we impart, Panginoon, and nakukontinue natin sa economy ng iyo, Lord God. Pero Lord, dalangin po namin that we, as followers of you, Panginoon, Lord God, be witnesses, Panginoon, of your purpose, of your faithfulness, of your goodness, Panginoon, that we will leave a legacy in this country, Panginoon, bilang isang katawan mo, Panginoon, bilang kabahagi ng iyong kingdom, Lord God, that you continue to use us, believers, as Panginoon, patuloy Lord na ma-influence ka, Panginoon, mas marami Panginoon, Lord God, your kababayan sa Panginoon, may mga experts, Lord God, na sa Lord, I pray that help us to be a light in this country, Panginoon, Lord God, para ma-influence kami, Panginoon, ma-share namin yung good news mo, Lord God. Heavenly Father, we come before you today with humble hearts, seeking your guidance and blessing for our beloved country. We ask for your wisdom to guide our leaders in making just, fair decisions, and we pray for unity among our people, that we may put aside our differences and work towards a common goal, peace and prosperity. Help us to show the love and compassion to one another, honoring the values that our country was founded upon. Lord, we ask for our protection over our country, guiding us from harm and keeping us safe from any threats. We also lift up our economy to you, asking for your providence and blessings. Help us to use our resources wisely and create opportunities to growth and prosperity for all. Lastly, we thank you for the freedom we enjoy in our country. We know that you are always listening to our pleas. Therefore, we fully trust this our prayer in Jesus' name. Amen. In reverence of the scripture reading, please open your Bible or sa screen po natin, Book of Psalm 34, verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The Lord, praise be to God for the reading of His word. Let us welcome Deaconess Chai for the proclamation of God's word. Good evening po sa lahat. Ayan. So, daanin ko muna kayo sa awitan bago ako magpasimula. Ayan, i-share ko ang aking screen. Okay. Naririnig nyo ba ang awit? Wala. Paano nga ulit mag-share ng music? Share sound, no? Ayan. Ate, stop sharing niyo po. Meron na? Stop sharing niyo po muna, tapos sa baba merong, pag nag-share ka, i-click mo yung include sound. Walang nakalagay. Okay, stop ko muna daw ang aking share. Ayan. Ayan, naka-share sound ako. Ayan. Then, share. So, sa mga familiar na dito sa song, ayan, or sa mga hindi pa familiar, pakinggan natin to, awitin ito. When peace finds me,
Wala music? Meron? Meron? Kanina meron na Chay. Tapos nung nawala na ulit. Tapos nawala ulit. Paano ba? Ay, maganda kasi sana ito kung may music, no? Huwag natin Tayo ito wala. masyado. Ayun, nawala na. Ayan, sige. Speaker. Chay, wala kaya tang sound. Akala ko sa akin lang eh. Kaya ako nag-lose yung connection. Ayan, meron na. Ayun. Praise God. So ito na, daming mga mga ipipress na kailangan. So ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating midweek um, service and prayer. And supposedly po, last month pa po ako naka-assign, no? Sorry naman. At nagkataon na sakto siya sa LASIK ko that time. At maluha-luha pa ako kasi nagpa-LASIK ako tapos Wednesday na. So I asked the help of KPE kung pwedeng saluin niya muna ako at exchange muna kami, no? And praise God naman at pumayag si KPE even though na parang naharash ko siya. No, kasi madalian no? So hindi siya nakapag-prepare. But thank God for that. And ngayon, ito dapat ang aking isi-share. It's a beautiful song. It's really an encouraging song and sobrang classic hymn. Sobrang tagal na nito. And if you will have time mamaya after this, mas okay sana kung napakinggan nyo yung song. Sana lang. Pero okay lang din na we can move mamaya. Dahil pwede naman nating basahin yung lyrics ng song.
And so medyo nandun pa tayo sa series ng Psalms, no? But I believe na may connection din siya sa topic natin or sa paksa natin for the month of October. And kwentuhan lamang tayo. You can grab your coffee, your tubig, o while listening to me, medyo mahaba-haba, joke lang. And puro lang tayo kwentuhan. And somehow, even I myself, na-enjoy ko talaga itong topic na ito or itong kwentong ito dahil sobrang kapupulutan talaga siya ng aral, lalo na sa atin and sa ating mga experiences, no, life experiences sa ating mga buhay. Ayan, but before we start, allow me to pray, to have a short prayer. Our loving Father, Lord, once again, Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na muli kami ay magkasama. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mga kapatid ko na nandito, Lord God, available, Panginoon. And Lord, yes, Father, we long na magkakasama kami parati, Lord God. We long na kami ay nakikinig, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. But most especially, Lord God, we long for your presence, Lord God, for your holy presence, Lord God, in our midst, Panginoon, na kami po ay sana, Panginoon, ay nakatuon lamang, Lord God, sa holy presence mo, right, sa gabing ito, Lord God. Lord, as I share your word, Lord God, may my life be decreased, Panginoon, at ikaw lamang yung ma-magnify, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And Lord, i-multiply mo po ito, Lord God, itong maliit, Lord God, na aking kaalaman, Panginoon, ay I hope, Lord God, ay magkaroon ng encouragement, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at may share din nila sa iba, Panginoon. We love you, Lord God. We praise you. This we ask in the name of Jesus, our Lord. Amen and amen. It is well with my soul. So it's hindi siya based on Psalms, no, but inad ko lang tong kwento ni David sa Psalms 34. Basically yung buong chapter ng 34, mahirap siya ha. Mahirap siya, but it's really a wonderful story between lalo na yung psalmist o si David, no, tong kanta ni David dito sa Psalms 34. So mamaya pag-aaralan natin yan. Ayan, so let's proceed na. Ito behind the hymn, no, yung It Is Well with My Soul is the story of Horatio Gates Spafford. Ayan. Ayan si Mr. Horatio Gates Spafford. And Horatio was raised in a home kung saan may strong faith in God and service to others, no, yung quality na binavalue nila above all else. So hindi na first time si Horatio sa mga ganito, no. So yan talaga ang priority nila at yan ang kinalakihan ni Horatio, no, si Horatio Gates Spafford. And Horatio grew up to be an ambitious and energetic young man and lawyer siya by trade, no? So lawyer siya, yan yung nila, business card sa mga panahong iyon, di ba? So wala namang kabaguhan sa business card natin ngayon, but yan, no, business card from Horatio Spafford's law firm. And then he was about 29 years old daw nung umalis siya sa kanyang pamilya sa New York and pumunta siya sa Chicago para i-practice nga yung law niya and syempre para kumita. Sorry, pabalik ako. Para kumita ng mas malaki pa. So ito yung Chicago that time, no. So Chicago was the perfect place daw for a man like Horatio at that time because the city was booming. Ito yung mga taon ng 1871 to 1880. So talagang nag-uusbungan, no, and sobrang lumalaki na din ang population at that time. So ayan yung metropolis o pinaka-city that time sa Chicago, Illinois. So yung iba, maraming mga businessman na doon sila sa may bandang Lake Michigan o Michigan, I don't know how to pronounce it. So but si Horatio, nag-invest siya dito talaga sa metropolis, no? Dito talaga tinarget niya. Ayan, so kung saan pwede niyang mas lalong ano pa ang business niya in terms of real estate. Nag-invest siya in real estate. Oh, hindi lang ngayon yung real estate pala, no? Even sa mga time pa before ay booming na na talaga yung real estate, kaya nga parami yung mga buildings at mabilis na dumami, no. Kaya yan, nung 42nd birthday ni Horatio ay
na-practice niya yung pagiging lawyer niya. At the same time, talaga yung mga investment niya talaga ay nag-multiply at isa siya, yung family niya, sa pinaka-wealthy na tao, no, sa mga panahong yan. So yan ang kanyang asawa, si Ana, and ang kanyang 4 na anak na si Annie, Margaret, Elizabeth, and Taneta. Yan, maliliit pa, no? So, maraming mga ginawa si Horacio. Si Horacio, by the way, is an evangelist. Ano din siya, pastor din siya. And yung bahay nila, even their homes are open, no, for Bible study. Before, no, kung may mga kailangan, in-open nila yung bahay nila at nag-extend din sila ng help. No, anything about sa gawa ng Lord. Anything that they can, their family can in the service of the Lord. So, ayan. But, eto na nga, dito nagsimula ang kwento ni Horacio noong mga October 8, 1871, mga ganyan, mga 1871. There is the Chicago Fire na sinasabi, the Great Chicago Fire, na almost ang daming, over 300 people ang nawala, no, and over 100,000 people ang naging homeless nung time na yan, no. So ayan, but hindi masyadong naapektuhan yung area, yung bahay nila Horacio, thank God, no, kahit papano. Pero yung business niya itself, yung mga real estate niya, halos dyan ubos, wala talagang natira, no. So dahil ito sa condition na rin na walang ulan that time, no, and mabilis na tinupok ng apoy ang buong Windy City pa naman ang tawag dyan sa city nila, sa area nila. Ay. Nawala akong slide. Sorry. Diretso. Ayan. So, dumiretso ako, huwag kasing malikot, ate. Ayan. So, after nyan, after nung Chicago Fire, no, so, nirebuild nila ulit yung area na yon, dahan-dahan, slowly, at maraming tinulungan si Horacio. Gawa na yung bahay din niya is na-safe pa. And kahit walang-wala na si Horacio, nirebuild nila, dahan-dahan sila na nire-restore, no, even though ang daming mga family nga na nawala ng bahay that time, and tulong-tulong sila. And nagkataon na ang kanyang kaibigan na si Dwight L. Moody ay, admit natin si Hazel, ayan, ay nag-invite sa kanya papuntang Europe, no, dahil meron siyang speaking engagement. And sa sobrang stress din, naisipan ni Horacio na, sige tara, pupunta kami sa parang speaking engagement ng kaibigan niya na isa din sa pinaka bagsik na evangelist, no, sa mga panahong yon, at even right now din, no. And ayun na nga, naisipan nila na pumunta sa Europe nung medyo okay na, yun ang plano, yun yung napagkasunduan ni Horacio and family at kanyang mga anak. But nagkaroon ng problema sa business niya. So, konti na nga lang yung business niya, hindi pa ba niya aasikasuhin. So, ang nangyari, pinauna niya yung family niya muna doon sa Europe, at ang mangyayari ay susunod na lamang siya. So, alam niyo na mga kapatid, ang nangyari ay during sa travel, nakasakay ang kanyang anak, 4 na anak, no, at ang kanyang asawa si Ana, ay nagkaroon ng banggaan, no, another vessel, another sailing boat or sailing vessel ang bumangga doon sa mismong sinasakyan ng kanyang asawa at mga anak. No, so 4 na mga babae. Yan yung mga babae, si Margaret 9, si Annie 11, si Margaret 9, si Elizabeth 5 years old, at sa tita Taneta ay 2 years old lamang, no, nung nagkaroon ng nung nawala ang mga bata. So halos mahati sa gitna
ganun kagrabe yung impact, no? And yung sad lang kasi yun nga 350 people yung nasa board, 87 yung na-survive, and almost pa doon ay members ng crew. So 53, maraming nakapag-survive na mga members ng crew, pero yung mga passenger, halos talaga sila ay wala, na naubos lahat. So kasama doon unfortunately ang mga anak, 4 na anak ni Horacio. So after Chicago fire, ito na namang problema, no? Ito na namang tragic incident ang na face ni Horacio at that time. So ang kwento pa dito ay habang papalubog yung barko, naisip ni Ana, ang kanyang asawa, na Lord, bakit mo ako iniwan? Alam ko may purpose ka. Bakit mo ako iniwan? At yung mga 4 kong anak ay ibabalik ko na sa iyo, no? So may peace even though sa mga tragic na event ng ganito, no? Ito yung words ng kanyang asawa. So si Horacio that time di pa niya alam, and si Ana, yung kanyang asawa, ay nakita na lamang na palutang-lutang, no? Palutang-lutang si Ana sa plank of wood, over a plank of wood. And even yung nakabangga sa kanila, nagpadala ng mga rescuer, sila yung mga team na nakakita kay Ana. Yung nakabangga sa kanila, yung team ng mga rescuer nila, nakita si Ana at yun na, dinala nila si Ana sa Wales, no? At doon na nag-send ng telegram si Ana kay Horacio. Nagsabi niya siya kay Horacio, ito yung sabi niya, "Save alone, what shall I do?" Ayan. So makikita niyo dyan, save alone, what shall I do, no? So yan yung telegram na pinadala ni Ana kay Horacio. Hindi niya alam, hindi niya alam paano yung gagawin niya, no? And right then and there, si Horacio ay sumunod agad nung naano niya yung balita. Sumunod siya agad doon sa kay Ana, no? And same din naman, barko lang din naman ang means before. So habang sumunod si Horacio papunta kay Ana nga dahil sa devastating news na yon, ay habang papaano na sila daw sa bridge, yung minention nung based sa research ko, sinabi ng kapitan, "Horacio, ayan, dito mismo lumubog ang mga anak mo, dito mismo na area." So habang dumadaan yung barko nila Horacio, ay doon nga sinabi ng kapitan na dito na area. So 'di ba ang sakit noon bilang isang tatay, no, na maano niya, doon pa talaga, no, kung saan lumubog yung mga anak niya, no. So at right that time, dito na niya sinulat ang mga words ng lyrics ng song na sana na gusto kong mapakinggan kanina. So that time doon nagsulat si Horacio, sabi daw doon sa cabin niya habang sinasabi ng kapitan, no. So amazing yung kanta. So yan yung song. Ayan. So basahin ko. "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." So originally ito lang talaga yung 4. And then basically nung medyo siguro na inspired na yung kaibigan din niya, ay nadagdagan pa ng lyrics, no. But that time, no, na habang sinusulat, originally ito yung first 4 talaga. And based dito, dito sa third line, third sentence, hindi naman talaga yan, "Thou hast taught me to say, but to know." Yun yung original lyrics talaga ng kanta ni Horacio, at na-change na lamang. Wala namang ganun ka drastic change sa buong kanta, but nyo lang na know yung original niya, no? So hindi talaga say, so known. Ayan, so yan yung lyrics ng song na yun. Sobrang ganda. And kung merong Amazing Grace na kinakanta natin and sobrang sikat din, isa din to talaga sa mga classic hymn na alam ko na ako, at ngayon, even yung mga worshiper ngayon, mga lead worshiper ngayon ay na-inspire dito sa kwento ni Horacio. Grabe yung from Chicago fire, from yun nga, yung barko na nalunod kasama ang kanyang mga anak. And aside from that, yung anak din niya na 4 years old na lalaki ay namatay din due to scarlet fever, mga kapatid. So pneumonia.
in layman's term, pneumonia. Namatay din yung anak niyang lalaki due to scarlet fever. So hindi ko lang alam kung alin ang nauna doon, yung Chicago fire or yung pagkamatay ng anak niya. Kasi dito sa kwento, 4 na lang talaga yung nakasakay sa barko, di ba? So may mga nagsasabi na naunang namatay yung anak niyang lalaki, tapos nagka-fire, tapos nalunod sila sa yung pagkalunod sa barko, no? But kahit ano dyan, sobrang sakit. Sobrang sakit talaga ng experience ni Horacio. Pero mga kapatid, si Horacio is like, grabe, patuloy pa rin siya. Hindi siya nagpatinag. At even this line, no, when peace like river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, oh, it is well, it is well. Okay lang sa kanya, okay lang sa heart niya. So it takes, sa mga ganito bang pagkakataon, pag, di ba, pag may alam tayo na nawalan or meron tayong mga kapatid na naka-experience ng grief or some of us, di ba, na may na-experience na sobrang bigat sa ating buhay, ay ganito ba ang respond natin agad-agad, no, sa tulad ng respond ni Horacio na sobrang kalma lang. Ay alam ko sa heart ni Horacio ay sobrang sakit, no, at even sa kanyang family, no, but it takes really a great faith talaga kay Lord, no, sa nakagawa pa siya ng ganitong mga lirika at until now naging encouragement siya sa bawat isa sa atin, and even I myself talaga. Ayan, yan yung niya. So namatay si Horacio Spafford 1828 to 1888 lang siya. 50 plus lang siya nung namatay siya. Ewan ko kung tama yung computation ko. And nagpatuloy ang family ni Horacio. So after nung mga lahat ng pangyayari, namatay yung anak niya, nakaisa-isang anak niya na lalaki, ay nagpatuloy sila at naisipan ni Horacio na magsettle sa Jerusalem. Ayan. So ito yung American colony sa Jerusalem. Di ko maalala kung napuntahan ba namin to. Parang hindi namin to napuntahan dati, no? So kung alam ko lang yung story na to before pa, ay sana ay na-visit din namin to. So present daw ito, may restaurant ito, may hotel din ito. So yun ang pamilya. Si Ana at saka si Horacio ang pinakaunang nagtatag or nagtayo ng colony na yan. So ano ba dito, meron silang pinagawa na health center para sa mga bata, meron silang mga pinagawang basta marami silang mga pinagsimulan dito sa hotel na to, no, sa family ni Horacio. At ayan ang present sa left side niyo, sa right side niyo. Yan yung hotel na sana sa pupunta sa UAE, bigyan niyo ng sa Jerusalem, bigyan niyo ako ng picture of this. Oh, yan daw yun ngayon, no. Nagpatuloy sila even though si Horacio ay namatay ng una, yung asawa niya si Ana, 89 siya namatay, but then yung mga anak niya ang nagpatuloy at nagpatuloy ng kanilang mga sinimula, no. So yung nila, mission nila, yung mga Muslim, mga bata na Muslim doon sa Jerusalem ay magkaroon ng proper education, ng kaalaman, hindi lang more on religious thing, but holistically, no, yun yung parang aim nila. So dumami sila ng dumami at nakakatuwa, ito na sila ngayon. Ito yung news, no, ngayon sa tawag nito spaffordcenter.org, no. So Spafford Center na siya ngayon. Ito kinuha ko sa kanilang sa kanilang website. Ayan, so marami sila, updated din sila sa mga sa mga newsletter. The center is still operating and provides medical treatment and outreach services for Arab children and their families in Jerusalem. So kung sila Horacio, no, nag-stop sila, no, nawala na sila agad ng confidence kay Lord, no, or na dismay na sila agad, wala sigurong ganitong ka-thousands. Ang dami nilang natulungan, as in ang dami talaga nilang natulungan ng mga family doon sa Jerusalem, no. And kung yun nga na hindi strong sa faith sila Horacio at kanyang pamilya, ay pwede lang naman silang mag-turn back at abandon the ship na ayawan na to, wala na, no. But hindi, nag-press on sila. Press on sila even though grabe yung sakit, no, grabe yung sakit, unimaginable pain yung story ni Horacio. Ayan. So next time. So
three life-changing lessons sa hymn na ito, no? So sabi daw, rain falls on the just and the unjust. So sabihin mo, Ate Chay, bakit nila yun na-experience na ang bait nila, Horacio, from the very beginning, yung family nila, yung time nila, ni-spend nila sa charity work, sa mga gawain para kay Lord, pero bakit nila na-experience yan? This is true na hindi lang siya sa mga mababait, no, ay sa mga hindi mababait, no, kung tinatawag nila, but wala talagang what do you call this, hindi tayo kumbaga, we're not exempted, even tayo mga Kristiyano na sadly in life, good behavior does not always produce good results, no? So being a good and faithful person though isn't going to provide you with a perfect life. But God doesn't promise us perfect life. We are only promised that through every trial, He will be with us. So yun yung panghawakan natin. And if we focus on Him, God will give us the wisdom and strength to get through any calamity. Best example, yung family nila Horacio talaga, Honario na ako. Best example, yung family nila Horacio talaga, no, na nagpatuloy sila. And walang exempted sa atin, mga kapatid, no, na ay dapat hindi na ako makakapag-experience ng ganito. But only ang promise lang ay si Lord ang magiging kasama natin every trial or every calamity man, ups and downs sa buhay natin, si Lord ang magiging kasama natin. Next, nakita ko dito ay you are not defined by your misfortune but by your response. O, napakaganda, no? So noted ko 'to sa sarili ko, no? Hindi pala talaga siya kung ano yung experience mo, no? Ito yung paano, rather the goal is to live a life in which we respond to every difficulty with faith. Paano natin nung nagkaroon tayo ng problem, paano ba natin hinarap yun, doon tayo mas lalong maging keen, no, kung paano natin siya haharapin. Are we going to resort in ourselves, no, o sa mga iba, hanapin ba natin sa mundo, o pupunta tayo kay Lord, babalik tayo sa Kanya, no? That is no small task daw, hindi siya madali, no, mahirap siya agad-agad na dapat alam mo na ganito yung response mo, but yung example nila Horacio will provide us, no, best example, no, na paano gawin, no, paano magpatuloy din, and his faith in God remains steadfast. Sorry, ginaganon-ganon ko yung screen ko kasi hindi ko kayo makita. And that is what we remember him for, his faith and courage. So I hope, ako din gusto ko sana na yun din ang maging response ko, no, na sobrang sakit man ng calamity na yun, but meron ako nakikita mga tao right now na para din talagang si Horacio, no, at the new era, no, na talagang nagpapatuloy pa rin at mas nagiging strong in faith pa sila talaga. So the last thing na nakita ko dito ay we can be at peace no matter what. It is really well nga, no, sa gospel ni John 14:27, Jesus asked the disciple, peace I leave with you and peace I will give to you, not as the world gives do I give to you, and let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So this is what Christian faith offers us, no, meron tayong Lord. Yan yung kakaibahan sa atin. And somehow, no, nakikita ko si Horacio, yung naging content lang siya. Naging patuloy lang siya sa kanyang Christian faith, no, kasi feeling ko so ganun na lamang niya na-appreciate yung presence ng Lord sa buhay niya. Yung nasave ba siya, kumbaga. So this song, there's more meaning dito sa song na to, na having Jesus, na-appreciate nyo ba yung salvation na meron kayo? Na-appreciate nyo ba not only the benefits but Him, no? Nagkaroon tayo ng direct access sa Kanya. Ganito talaga yung hugot ni Horacio na Lord, apart from that, Lord Himself dumaan sa great suffering din, no? Para lang ma-reconcile, no, ang dati na nasira, no, na relationship. But si Horacio ay makikitaan natin na
ang hugot niya ay si Lord, no? Kahit na sobrang sakit na nagkaroon ng contentment sa heart niya, nagkaroon ng Christian contentment. At alam mga kapatid, ay may nabasa din ako na yung yung lyrics ng song ni Horacio ay akala natin ay sort of parang encouragement lang, no? Sort of song for tragedy or great sorrow or joy, having joy or in spite of sorrow. But there is more meaning unto that, no? Na malalaman mo, sometimes alam natin na si Lord is always available, no, para sa atin. He's omnipresent, no? He's omnipresent presence. But sometimes hindi natin na nakikita yung manifestation ng kanyang holy presence sa pang-araw-araw, no? Hindi natin nararamdaman, hindi tayo nagiging sensitive na si Lord na pala ang may gawa nito. So I want to encourage everyone to step back a little and tingnan niyo yung big picture, and you will see and you will appreciate that the Lord's fingerprints, handprints, footprints is all over your situation, and realize mo na lang na Lord, ginawa mo na naman ulit. Lord, napagtagumpayan mo na naman ulit. Lord, sinamahan mo na naman ako ulit. Ikaw yun, Lord, hindi ako yun. So, ma-appreciate mo talaga yung presence, yung faith na yung saving relationship na meron tayo kay Lord, no? O if magiging sensitive ka din sa mga gawa ng Lord, hindi lang kung alam ko marami tayong benefits from His character na nakukuha, but we have to really include Him daily, no, sa buhay natin. I believe Horacio is a man with a full or grabbing devotion kay Lord talaga. For him, no, na ganun ang respond niya sa mga sufferings, sa great suffering niya, no, kasama ng kanyang pamilya. Alam ko grabe yung init, no, devotion ni Horacio kay Lord, and grabe yung relationship niya kay Lord for him, no. So tayo, sabihin nyo na, Ate Chay, wala akong ganun kalaking problem like kay Horacio. Ate Chay, okay lang ako, mga konti-konting problem. But you know what? I've experienced this na maliit lang but it piled up, no? Dumadami pala siya at sobrang bigat na. It's too heavy to lift. Saka patatawag ng Lord, Lord help me, no? So kahit mabigat na yung kahit maliit pa yung mga pain or mga na-experience natin, no? Ibigay na natin yun kaagad kay Lord, no? Wag na nating hawakan pa, wag na nating antayin na mapuno tayo, no? So isurrender natin agad-agad kay Lord. So kailangan talaga daily devotion with Him, no? You have to run with Him every time, no? Na hindi lang na sa mga panahon na ayun na nga may problema na. So sa mga panahong steady, walang bagyo, walang mga unos sa buhay, ang gagawin nga natin is mag-double time. Dati meron akong bad habit na alam mo yun na ayoko masyadong maging masaya this week kasi natotrauma ako, baka this week, baka next week ay iiyak ako. Oo, parang gusto ko na parang ayoko masyadong maging happy kasi nga ayoko na the next week ay ayun na nga naku, bad yung naging result or pangit na naman yung next araw ko. But it's not true. Wag natin dapat gawin na ganoon. Dapat yung gawin natin is mag-ready tayo for that entire week na okay tayo, entire month, no, mas gugulin, mas i-double time pala natin. Kasi dito na natin magagamit sa mga panahon na kailangan natin ng tulong ng Lord. At hindi na tayo masya-shock, no, na bakit Lord, bakit wala na tayong mga tanong. Alam na natin, si Lord ang may gawa nito. Nakakatuwa, mga worship leaders natin sa church natin, yung mga praise and worship team, nakakatuwa lang coming from them and knowing it na nagiging sensitive sila, no? For example, sila ang magpapaawit next Saturday, no? Ito yung classic example na ma-apply natin, hindi lang kung hindi ka worship leader o kung ano man, pero pwede nating ma-apply sa mga buhay natin. Kung ikaw ay magpapaawit ngayong Saturday, sensitive ka na noon sa attack ng kaaway kasi hindi natin talaga malalaman, no? Minsan mabubulaga ka na lang. O nakakatawa kasi kami, minsan okay kami ng asawa ko, okay naman yung mga bata, mabubulaga ka na doon pala mismo sa practice ninyo, doon pa nagkakaroon ng aberya or ng problema. So for that entire week na hindi ka aral or subsob kay Lord or hindi ka nagme-meditate sa kanyang
presensya, mahirap kasi maano ka na lang, ayoko na ayoko na mag-worship, ayoko na mag-lead, ayoko na kumanta. Pero kung ano ka, puspos ka ng mga salita ng Lord, kalmado mo lang na okay lang yan guys, we can rehearse again, we can do it again next day or sa ano na lang, bukas ulit maaga na lang. So maano na lang, mabilis mo na lang alam mo yun, makabig agad. Hindi ka na masya-shock, wag na tayong ma-shock, no? Ay, wala pa rin ready sa ganito. There will be no individual na magiging okay sa mga problem, magiging immune. But present talaga to mga kapatid, no? And yun lang pinaka-good news nga. Even yung hugot ni Horacio ay napakaganda. Ay ang hugot niya yung 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 presence ng Lord, yung na-save siya is much more than enough na no, at wala lang daw yun lahat sa mga na-experience ng Lord sa cross. Ayan, meron pa yata akong ano, may time pa ba ako? And so Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Psalm 34 is a very beautiful psalm and acoustic daw to siya. So gusto ko man isa-isahin sa inyo lahat yan at meron pa tayong time, no? I-reserve ko yan sa mga Bible study natin. Pag-aaralan natin yung buong Psalm 34. So bigyan ko lang kayo ng background. Ito yung si David, no, and si King Saul. David is sobrang naging trending na nasapawan niya na si King Saul, no? Si David lawyer din siya, so bata-bata pa. Yung si King Saul that time is parang wala na, pa-exit na, no? So si David na yung bago that time. And inis na inis si King Saul talaga. Naiinis siya, naririnig niya yung ano ni David na si David, ganyan. So inis na inis siya. So, sorry ha, exaggerate lang yung kwento ng ate ninyo. Pero parang ganyan yung ng kwento nila. So nagtago itong si David kahit saan siya, pero si David talaga si Saul talaga ay hinahanap siya, pati yung mga kasama ni David ay gustong ipapatay ni Saul nga. Hanggang napunta si Saul doon sa Palestine palace, no, at doon siya nagbali-baliwan, no? Doon siya nag-act as crazy doon na para lang mapalabas siya, at napalabas nga siya sa palace, no, at nagtago siya sa kuweba na lang. Even sa kuweba, mga kapatid, ay kasi pagdating pala sa Palestine na-recognize pa rin si David, uy, ikaw yung platinum record, no? Parang ikaw yung si David, no? Ikaw yung magaling, ganyan. So kahit nagtago na siya, to the point na nag-act na siya as crazy, ay talaga, kilala pa rin talaga siya. So sobrang kasi nga, malalaman kung saan sila nagtago. So umalis sila, pinalis sila dun sa palace, pinalis or na-kick out or basta umalis na sila sa palace at pumunta na sila nagtago siya sa cave. Mga kapatid, even sa cave, yung mga sundalo, ay sinusundan pa siya. So naging K-pop artist na talaga tong si David. Alam mo yon, yung naging na talaga siya. Sobrang sikat na talaga to the point na even dun sa kuweba, may mga sundalo na please, we are willing to go with you, nasamahan ka, nag-vouch, no, ng kanilang kay David. And sabi ng David, tama na tong kwento between me and Saul. Gusto niya nang i-stop, no? Gusto niya nang i-stop at gusto niya maging hits yung si Lord, no, this time. Kaya ito nailabas itong Psalm 34. Napakaganda talaga. Napakaganda talaga nitong Psalm 34. And iniisa-isa ko yan. And there is a big application makikita natin sa Psalm 34 na yan, no, na may time for feeling ko wala time. Ayan, sige lang, ito lang. It is well with my soul, Psalms 34:18. Yan, ito yung nakita ko, no, na si David, in the context of David, no, ito yung sa side ni David, no. He is in a cave, no. He is on a run. He is a fugitive nga, no. Hinahanap siya that time and ang daming great trials and chaos, no. But from verses to verses hanggang sa matapos ang Psalm 34 ay may mga tatlong big application tayo na makikita that he will praise God passionately and publicly. I will praise God passionately and publicly. Number 2, I will trust God to protect me and I let God to be my defender. And number 3, I will pursue peace and I will reject evil. So yan yung summary, mga kapatid ko, sa kwento ng Psalms 34, no? And Psalms 34:18, I love that verse, and
wala na akong emphasis na maibibigay diyan because the Lord is really close to the brokenhearted, no? Ito na yung pinaka alam natin about isa na si Lord ay ah kahit for example yung alam mo yung nasuntok ka sa tiyan, kahit gano'n na it will leave you speechless but si Lord, He will never left you hanging. Parang sasagutin ka pa rin niya, alam mo yun, ano ka pa rin niya, i-carry ka niya at sasamahan ka niya although na parang ang sakit Lord, parang hindi mo kaya na to the point na may linya din doon na may physical manifestation na no na it's even my bones no may linya doon and nagiging physical manifestation na siya ng stress ng mga kahit ano pang sakit no dahil sa sobrang brokenness, sobrang pain na na-experience ng tao. Pero si David nakakatuwa dito sa Psalms 34 mga kapatid dahil tinanggal niya yung picture niya David and Saul at nilipat niya yung light no or I mean like yung banner ng Lord na because of him, it is because of him Lord dineliver mo ako Lord sa mga kaaway niya. And yun itong Psalm 34 na to ay sobrang naging inspirational sa akin talaga is personally kasi grabe yung kwento ni David, nakakatawa na at the point na nakakaiyak na ang daming drama but tatanggalin natin yung drama tulad kay Spafford tinanggal niya yung focus niya sa mga problema but finix niya yung sarili niya kung saan kay Lord niya finix yung eyes niya. So ganyan yung parang summary ng gusto kong ma-share sa inyo na grabe man yung problem ni Horacio, grabe man yung problem ko, grabe yung problem mo or ano yung pinagdadaanan natin. But when we fix our eyes to the Lord, hindi mo siya makikita. Alam mo yun? So parang ganun din yung kay Horacio naging hugot niya kay David. Hanggang to the point na wala. It's him, it's God, no? So magiging peaceful ka, no? And yun nga, sa last, you will pursue peace and you will continue to reject evil. Ayan, and next time, galingan ko sa aking timing at ma-share ko talaga ng detalyado no, ang ating kwento. But I hope na yung kwento ni Spafford, Horacio at ni David, ay pag-aralan nyo din yan ng Psalm 34, napakaganda niyan. At yung awitin ay napakaganda din. And let's close into prayer na. Lord God, maraming salamat Lord, once again Lord, sa katulad ko Lord God, na even say David Lord God, I am a lowly David, sinabi niya Lord, pero nagkaroon siya ng access sa inyo, Panginoon. Nagkaroon kami ng unlimited access sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord. We pray, Lord God, na ma-appreciate namin itong access namin sa iyo, Lord God, at yung manifestation of your Holy Spirit, Lord God, your holy presence, Lord God, ay makita namin, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, na nandyan ka, kasama ka namin, Lord God, and hindi kami magko-complain, Lord God, but then instead na mag-focus kami sa drama sa buhay namin, Panginoon, ay i-direct namin yung mga mata namin, Lord God, sa iyo, Panginoon, at sa mga promises mo, Lord God. Lord, I want my brothers and sisters right now, Panginoon, sa kanilang pagtulog, Panginoon, or sa kanilang gagawin sa pang-araw-araw, Lord God, that like David, Panginoon, they will praise you, Lord God, passionately, Lord God. Tanggalin mo yung fear, Lord God, sa heart namin, Lord God, and we will immerse, Panginoon, Lord God, enthusiastically, Panginoon, with all joy, Panginoon, like kay David, Panginoon, ay grabe, kaliwat ka na ng problem niya that time, Lord. Even, Lord, nagtatago siya sa cave, Panginoon, but there is a line that David, there's a praise even in the cave, no, na sinasabi nila, Lord, and I pray, Lord, na kami lahat, Panginoon, ay maging ganito din, ma-apply din namin, Lord God. And Lord, we thank you na we don't have to defend ourselves, Lord God. We don't have to always protect ourselves, Panginoon, kasi ikaw yung defender namin, Panginoon. We all have to go and directly to you, Lord God, and pray for you, Lord God. And kung ano yung mga pinag-pray namin, Lord God, alam namin yung sagot, Lord God, to always love our enemies, to always love our situation na meron kami, Panginoon, dahil it is under your control, Father. And you are our great defender, Lord God, tulad kay sa ginawa mo na pag-deliver, Lord God, kay David, Panginoon, sa kanyang mga kaaway, Panginoon, at sa kanyang situation, Lord God. And Lord, lastly, Lord God, na maging anak kami, Panginoon, na nagtuturo, Panginoon, Lord God, sa Psalm 34, Panginoon, na after namin ma-experience itong
ma-taste namin, Panginoon, itong napakagandang deliverance mo sa amin ay maituro din namin, Lord God, sa aming mga kasama, Panginoon, even sa aming mga kapamilya, Lord God. And yung mouth namin, i-guard namin, Panginoon, even yung mga sinispeak namin sa aming mga sarili, Panginoon, na hindi naman tunay, Panginoon, ay maging iayos mo, Lord God. And only peace, Lord God, ang mamayani, Panginoon. And we will continue to reject evil, Panginoon. Hindi namin i-allow, Lord God, na mamayani, Lord God, sa buhay namin, Lord God, o sa mga bagay na ginagawa namin. Lord, we love you, Lord God. Di man karapat-dapat, Panginoon, but inalaw mo, Lord God. Kaya ako'y nagpapasalamat, Lord God, with all my heart, Panginoon, Lord. And I pray, Lord God, and declare, Panginoon, all blessings, Lord, and prosperity, Lord God, sa bawat kapamilya o sa bawat kapatid ko, Panginoon, na nandito right now, Panginoon. Healing be upon them right now, Lord God. We love you, Lord God. We praise you. This we ask in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Ate Chay, sa isang mapusong sharing. At alam ko na napagpala po ang lahat. So, let's close in prayer dahil wala naman po tayong mga bisita. Tayo po muling manalangin. Panginoon, tunay nga, Lord, na it's not about our situations, Panginoon, our sufferings, hardships na mga nararanasan namin, challenges, Lord God, everyday and afflictions, Lord God. But it's all about our strong God, our mighty God, Panginoon, na God, Panginoon, na nagde-deliver sa amin sa bawat sitwasyon, Lord God. Help us to trust in you, Panginoon, and to respond in every difficulties with faith, Panginoon, at tatigit, Lord God. Patuloy namin maranasan yung peace in the midst of imperfections, Panginoon, sa aming mga paligid, Lord God. Help us, Lord, na palagi lang kaming tumingin sa iyo at hindi sa ano pa mga bagay, hindi sa anumang sitwasyon, kung gaano man ito kahirap, Panginoon, kundi, Lord, ang mga mata namin, Lord God, ay patuloy na tumungo lamang patungo sa iyo, Panginoon, na source ng lahat ng bagay, Panginoon. Muli, salamat sa gabing ito. Continue to strengthen us, Panginoon. Continue to give us peace, Panginoon. At patuloy na hayaan mo na maranasan namin ang mga pangako mo, Lord God, as we trust in you, Panginoon. At sa pagtataas po ng aming mga kamay, Lord God, patuloy na padaluyin mo, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang kalakasan, ang pag-iingat, Lord God, ang iyong kapayapaan, Panginoon. At patuloy, Lord, hayaan mo na maranasan namin ang iyong pag-iingat, Panginoon. Tanggapin po natin ang benediksyon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. God bless po sa ating lahat. Wala po muna aalis at magsama-sama po tayo sa ating breakout room. Good night, everyone.